Mga kaasti, ang pelikulang ating mapapanood ay galing sa Marvel Comics. Ito ay ang Black Widow. Enjoy watching! Like this thing that you do when you whip your hair when you're fighting with the arm and the hair. Nagsisimula ang pelikula sa Ohio noong 1995 na kung saan ang batang si Natasha Romanoff ay nakikipaglaro sa kanyang nakakabatang kapatid na si Yelena Belova. Hanggang sa napaluhod at nasugatan ang tuhod ni Yelena. Pumunta sila sa kanilang ina na si Melina Vostokov upang patignan at ipalinis ang sugat. Nang maglaon, umuwi ang kanilang ama na si Alexei Shostakov at sinabi kay Melina na kailangan na nilang umalis. Dinala nila ang dalawang bata sa isang hangar kung saan naghahanda silang sumakay ng eroplano, ngunit bago pa sila makaalis, isang pangkat ng mga agent ang humahabol sa kanila. Ito ang mga agent ng SHIELD, binaril sila ni Alexei habang sinusubukan naman ni Melina na paandarin ang eroplano, ngunit sa kasamaang palad, si Melina ay nabaril, kaya't napilitan si Natasha na mag-take over sa kontrol ng eroplano, habang si Alexei naman ay nakabitin sa pakpak nito. Sa isang umaatikabong labanan, ay nakuha nilang mapabagsak ang mga agent na humahabol sa kanila at nakatakas sakay ng eroplano. Dumating ang apat sa Cuba, kung saan binigyan ng medikal na atensyon si Melina, habang nakipagkita naman si Alexei sa isang lalaking nagngangalang Dreykov. Nang sinusubukan ng mga sundalo na kunin ang mga batang babae, naagawan ni Natasha ng baril ang isa sa mga sundalo at itinutok ito sa kanya para ipagtanggol si Yelena. Napansin ni Dreykov na buo ang loob at matapang ang mga batang babae, pagkatapos pareho silang tinurukan ng tranquilizer para makatulog. Pagkaraan, isang montage ang nagpakita kina Natasha at Yelena, kasama ang iba pang mga dinukot na babae at dinadala sa Red Room, kung saan sila ay sumasailalim sa malupit at striktong training sa buong buhay nila, at sa katagalan sila ang tinatawag na Agents of Black Widow. Makalipas ang 21 taon, makikita si Natasha na pinapalibutan ng mga sundalo matapos lumabag ito sa Sokovia Accords. Lumapit si General Thaddeus, Thunderbolt, Ross at ang kanyang mga tauhan sa gusali kung saan siya matatagpuan. Sinubukan ni Ross na kausapin si Natasha at sabihing sumuko na lang upang hindi na siya masaktan, ngunit nilinaw naman niya na hindi siya madaling mahuli at siguradong mahihirapan sila sa pagkuha sa kanya. Ngunit nagawa na niyang makatakas bago pa man siya maabutan ni Ross. Sa Morocco, si Yelena ay nakatingin sa kanyang target, na si Oksana. Ngunit nakita siya nito at sinubukang tumakas, kaya hinabol niya si Oksana at silang dalawa ay nagsimulang maglaban hanggang sa masaksak ni Yelena si Oksana sa tiyan. Pagkatapos ay inispray ni Oksana si Yelena sa mukha ng isang synthetic red gas na tinatawag na red dust, na nagpalaya kay Yelena sa pagkontrol sa isip niya. At ngayon, napagtanto niya na napatay niya ang isa sa malapit na kaibigan niya. Nabawi ni Yelena ang natitirang gas at nakuha niyang maalis ang tracker sa kanyang katawan. Nang malaman ni Dreykov na nawala ang signal ni Yelena, agad niyang ipinadala ang kanyang super assassin, na si Taskmaster. Lumipat ang eksena kay Natasha, na nagpunta sa isang safe house sa Norway, kung saan makikita ang kanyang contact na si Rick Mason, na nagbibigay sa kanya ng mga kailangan niyang mga bagay tulad ng passport at anumang mga kailangan niyang supply, at dinalhan din siya nito ng isang kakaibang package. Sa gabi, habang naghahapunan siya, namatay ang ilaw, hudyat na naubusan ng gasolina ang kanyang generator, kaya si Natasha ay agad na umalis upang bumili ng gasolina. Habang nagdadrive bigla na lamang may nagpasabog sa kanya sa tulay. Ito ay walang iba kundi si Taskmaster. Sinubukan ni Natasha na labanan ang assassin, ngunit si Taskmaster ay mabilis at may ability na gayahin ang mga galaw niya.
Sinubukan ni Taskmaster na kunin ang package ni Natasha, ngunit nabawi niya ito uli bago pa man siya masipa ng Taskmaster at mahulog siya sa tulay. Nalaman ni Natasha na ito ay red dust, kasama ang mga larawan nila ni Elena nang mga bata pa sila. Nag-travel si Natasha sa Budapest upang puntahan si Elena sa kanyang sariling safe house. Naglaban ang dalawa hanggang sa mapagod, at sila ay nagkasundo na tumigil, bago pa man nila literal na sakalin ang isa't isa. Sinabi ni Elena kay Natasha ang tungkol sa red dust at ang mga epekto nito, at ipinaalam din niya sa kanya na active pa rin ang Red Room sa kabila ng paniniwala ni Natasha na nawasak na niya ito nang mapatay na niya si Dreykov. Nabanggit din ni Elena ang tungkol sa anak ni Dreykov, ngunit bago pa man malaman ang tungkol dito ay nilusob na sila ng ilan sa mga Black Widow. Ang dalawa ay tumakbo palabas ng gusali at sumakay sa isang tore, at sinundan sila ng isa sa mga Widow's agent. Nang pagtalo nito ay hindi siya nakaabot kaya kinuha ni Natasha ang kamay nito, ngunit sa hindi inaasahan bumitaw siya sa pagkakahawak at bumagsak ito sa lupa. Nang bumaba si Natasha sa Widows, sinabi niya kay Natasha na pinipilit siya ni Dreykov na gawin ang ginagawa, pagkasabi nito ay kusang gumalaw ang kamay niya na kontrolado ni Dreykov at pinatay siya. Nang paalis na sana ang magkapatid para tumakas, lumitaw ang Taskmaster at hinahabol sila kahit saan sila magpunta. Nagnakaw sila ng kotse at nag-drive ng mabilis, ngunit pinuntirya sila ng Taskmaster gamit ang isang pumuputok na arrow na nagpalipad sa kotse pababa sa subway. Tumakbo sina Natasha at Elena, ngunit nabubuntutan sila ng Taskmaster na sumusunod sa bakas ng dugo mula sa braso ni Elena, ngunit nagawang iligan ng dalawa ang direksyon ng Taskmaster habang nakapagtago naman sila. Habang hinahawakan ni Elena ang kanyang braso, kinwento ni Natasha kung paano napaniwala siya na napatay niya si Dreykov at hindi alintana na madadamay ang kanyang anak na si Antonia, noong kasalukuyang nagtatrabaho pa siya sa SHIELD. Nagbabantay siya sa labas ng opisina nito nang pumasok si Antonia sa gusali. Nang tanungin siya ng isang agent kung malinaw ba nilang ma-execute si Dreykov, sinabi ni Natasha na positive, sa kabila ng si Antonia ay alam niyang nandoon, at ang gusali ay sumabog na ikinamatay nito. Mula noon ay pinagmumultuhan na nito si Natasha. Nanguha ng mga gamit sina Natasha at Elena at uminom, habang inaalala ang nakaraan. Habang kinukwento ni Elena na napaniwala sila ng peking pamilya na meron sila, at ang mga hirap na pinagdaanan niya noong panahong nasa Widows pa siya. Alam nila na para mapabagsak si Dreykov at ang Red Room ng tuluyan, ay kailangan nila ng tulong. Kaya nakipag-ugnayan muli si Natasha kay Rick, at bumili siya ng eroplano para sa kanya at kay Elena. Sa kabilang eksena naman, si Alexei ay nasa bilangguan, at nakikipag-arm wrestling sa iba pang mga bilanggo habang binabalikan niya ang nakaraan at nagkukwento siya, tungkol sa kung paano siya naging Red Guardian, ang una at tanging super soldier ng Russia. Sinabi niya sa mga kasama niya na noon ay nakipaglaban siya kay Captain America, bagaman naniniwala ang isa sa mga bilanggo na ito ay isang kasinungalingan lamang, nainis siya pagkarinig kaya binali ni Alexei ang kamay nito. Pagkatapos, pinatawag si Alexei sa opisina ng bilangguan, para kunin ang isang laruan na pinadala sa kanya. Lumalabas na ito pala ay pinadala ni Natasha, pagkahila ng tali ng laruan nagsalita ito at sinasabing mayroong radio earpiece sa loob nito at sinasabing isuot niya para sa komunikasyon. Tumutunog ang mga alarm habang lumilipad sina Natasha at Elena sa ibabaw ng bilangguan. Ginamit ni Alexei ang kanyang superpower para lumabas ng gusali, ngunit hinabol siya ng mga gwardya at sinubukang atakihin ang eroplano. Tumalon pababa si Natasha at nakipaglaban sa mga gwardya habang si Elena ay nagpaputok ng granada sa isang tore.
Naging sanhi ito ng isa avalanche na tumambon sa pasilidad, ngunit nakuha ni Natasha si Alexei sa tamang oras. Gayunpaman, kapwa sila ni Yelena ay hindi gaanong nasisiyahang makita siya, dahil nagsinungaling sila ni Melina sa kanila noong mga bata pa sila. Nang tanungin nila si Alexei kung alam niya kung saan hahanapin si Dreykov, sinabi niya sa kanila na maaaring si Melina ang mayroong ideya. Ang tatlo ay nagkaroon ng isang rough landing malapit sa isang farm, kung saan makikitang ginagamit ni Melina ang mind control sa mga baboy. Si Melina ay muling nakasama ang kanyang dating peking pamilya, na kung saan si Alexei ay hayagang nanliligaw sa kanya, na pinandidirian naman ni Natasha at Yelena. Sinubukan pa niyang isuot ang kanyang lumang damit na Red Guardian, ngunit nahihirapan siyang masuot ito, dahil sa tagal ng panahon ay tumaba na siya. Habang nakaupo sila sa mesa, nagiging tense ang mga pangyayari, habang sinasabi ni Natasha na wala sa kanilang nakaraan ang totoo. Napaiyak si Yelena dahil naniniwala siyang totoo ang kanilang pamilya. Nang maglaon, sinabi ni Melina kay Natasha na ang kanyang totoong ina ay walang tigil sa paghanap sa kanya, hanggang sa pinatay ito ni Dreykov. Kasabay nito, sinubukan ni Alexei na ipagpatuloy ang pagiging ama kay Yelena. Bagamat galit pa rin siya sa kanya, hanggang sa kumanta siya ng American Pie, na paboritong kanta niya noong sila ay naninirahan pa sa Ohio. Ilang sandali pa, dumating ang mga agent ni Dreykov, na nakipag-ugnayan kay Melina. At nagawa nilang mahuli sina Natasha, Yelena, at Alexei pagkatapos ay dinala nila ang mga ito. Dumating ang grupo sa Red Room, na matatagpuan sa isang aerial base upang mahirap itong matunton ng kalaban. Dinala si Melina kay Dreykov ng mga agent, ngunit hindi nila alam na si Natasha pala ito na nakadisguise lamang. Bahagi ito ng planong ginawa nila kasama ni Melina pagbalik sa bahay. Kasama si Melina na pumalit kay Natasha sa selda ng bilangguan, dahil alam niya kung paano buksan ang pinto upang palayain ang sarili at si Alexei. Sa kabilang eksena naman, nang malapit ng buksan ang ulo ni Yelena, bigla siyang kinausap ni Melina sa pamamagitan ng earpiece, at sinabi sa kanya na mayroong isang patalim siya na magagamit upang palayain ang sarili. Samantala, inihayag ni Dreykov ang ilang bagay kay Natasha. Una, pinrotektahan niya ang kanyang sarili ng isang pheromone bilang isang shield na pumoprotekta sa kanya, at pumipigil sa sinumang mga sundalo na balak umatake sa kanya. Pagkatapos ay pinakita niya ang Taskmaster, na lumalabas na si Antonia, na nakaligtas sa pagsabog na may disfiguration sa mukha, at ang kanyang ama ay may kontrol sa kanyang isip upang maging perpektong super soldier. Pagkatapos ay ipinakita din niya kay Natasha ang mga file ng lahat ng mga batang babae sa buong mundo, at sinabing mayroon siyang kontrol sa mga utak ng mga ito. Sa kabilang eksena naman, nang masukol sila ng mga gwardya, pinasabog ni Melina ang isa sa mga makina sa Red Room, na naging sanhi ng pagkahulog ng ilang gwardya, ngunit naging sanhi din ng pagbagsak ng buong pasilidad papunta sa lupa. Pagkatapos, nagsimulang makipaglaban si Alexei kay Antonia, habang sina Yelena at Melina naman ay nakikipaglaban din sa mga gwardya, hanggang sa tinulungan ni Melina si Alexei na makulong si Antonia sa isa sa mga selda. Bumalik ang eksena kay Natasha, na kung saan ibinagsak niya ang kanyang mukha sa desk ni Dreykov, upang masira ang kanyang ilong, upang harangan ang pheromone ayon sa advice ni Melina, na nagpapahintulot sa kanya na atakihin si Dreykov. Hindi naglaon, pinadala ni Dreykov ang iba pang mga widows upang salakayin si Natasha habang siya naman ay sinusubukang makatakas. Ngunit hinagis ni Yelena ang red dust sa silid, at pinasabog ito, na dahilan para masira ang pagkukontrol sa pag-iisip ng mga widows soldier. Sinabihan sila ni Natasha na magsitakas, at huminto siya upang pakawalan si Antonia mula sa kanyang selda, sa pag-aakala niya na siya ay susundin nito. Ang Red Room ay nagsimulang masira at magkahiwa-hiwalay, na nag-uudyok sa lahat na lumabas upang makatakas. Nakatakas sina Alexei at Melina, at hindi na sila makapaghintay kina Natasha at Yelena. Si Dreykov at ang kanyang mga gwardya ay sumakay sa kanilang getaway craft, ngunit si Yelena ay kumuha ng electric baton at inijam ang turbine, na naging sanhi ng pagsabog ng sinasakyan nila at ni Dreykov, kasama ang iba pang mga gwardya. Tumalsik si Yelena mula sa impact, ngunit tumalon si Natasha at inabat siya, upang bigyan siya ng isang parachute. Naabutan ni Antonia si Natasha, at naglaban sila hanggang mahulog sila sa lupa.
Habang naglalaban nakuhang nabuksan ni Natasha ang helmet ni Antonia at sinabuyan siya ng red dust, na nagpalaya sa kanya mula sa pagkontrol ng kanyang ama. Sinalubong si Natasha nina Yelena, Alexei, Melina, at iba pang mga widows, na kumuha kay Antonia para makarecover. Nagpaalam si Natasha sa kanyang dating pamilya nang malaman niyang parating na si Ross sa kinaroroonan nila. Pagkalipas ng 2 linggo, blonde na ang buhok ni Natasha, at muling nakipagkita siya kay Rick na nagdala sa kanya ng isang jet. Nakatakda siyang tumulong na palayain ang iba pang Avengers mula sa bilangguan, at muling makasama ang kanyang pangalawang pamilya. Sa post-credit scene, year 2024 na, si Yelena ay kasama ang kanyang bagong aso sa libingan ni Natasha, kasunod ng kanyang ginawang sakripisyo sa Endgame. Habang nagdadalamhati siya sa kanyang kapatid, sinalubong siya ni Contessa Valentina Alegre de Fontaine, at ngayon si Yelena ay under sa kanyang jurisdiction. Binibigyan niya si Yelena ng file sa susunod niyang target, ang isa na tila responsable sa pagkamatay ni Natasha, walang iba kundi si Hawkeye. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!